Laking gulat ng prinsipe ng Hector na may kasamang takot sa mukha niya dahil sa matinding laban na kanilang nasasaksihan. Makikita na nakaligtas pa rin ang ating bida mula sa matinding atake ni Butler, makikita ang naiwan na malaking pinsala na ginawa ni Butler na nagkaroon ng malaking bangin sa lupa. Tingin ng ating bida na kahit na isang 5-star aura swordsman si Butler, hindi niya kayang pigilan ang kanyang matibay na kalasag. Makikita na nakatanggap lamang ang ating bida ng kaunting galos mula sa atake ng pangalawang pinakamalakas na swordsman ng Hector. Iniisip niya, na masyado ng malaki ang nagamit niyang mana sa isang atake laban sa ating bida. Ngunit hindi siya pwedeng sumuko dito dahil maraming umaasa sa kanya sa duelo na ito, kaya binuhos niya ang natitira niyang lakas. Biglang kumilos ng mabilis ang ating bida kay Butler dahil nakita niyang pagod na ito. Naglaban ulit sila at kahit pagod na si Butler, pinipilit niyang manalo sa ating bida para sa kinabukasan ng kaharian ng Hector, makikita sa kanila na walang gusto na matalo sa laban na ito. Hindi na kinaya ni Butler ang atake ng ating bida dahil sa napagod na siya, kaya matagumpay na nakatama si Roman sa kanya. Nagtataka si Butler kung ano ang nangyari sa kanya, nabigla siya dahil hindi niya alam kung bakit naging ganito kalakas ang ating bida sa maliit na panahon. Para sa kanya na nakaranas ng iba't ibang laban sa digmaan, hindi maipaliwanag na isang batang nasa kanyang mid-20s pa lang ang pumipigil sa kanya. Nasa isip niya na hindi siya pwedeng sumuko sa laban na ito, kahit na magdadala ito sa harapan ng kamatayan niya. Hindi niya napansin ang kamay ng ating bida na nahawakan ni Roman ang mukha ni Butler, at biglang hinampas siya sa sahig ng matindi, na nagresulta sa pagkabagsak ng sundalo ng Hector nang hindi gumagamit ng espada ang ating bida. Tinitiyak na dadalhin ni Butler ang halimaw na si Roman Dimitri sa kanyang kamatayan bago siya maging banta sa prinsipe nila. Napansin ng ating bida habang hawak-hawak niya ang kalaban niya ay may napansin siyang na may lumilitaw na liwanag na parang sasabog ito. Pinasabog ni Butler ang kanyang sarili upang hindi maging banta sa kanilang prinsipe ang ating bida, at sinakripisyo niya ang sarili niya. Makikita na nadamay pati ang ating bida sa pinakawalan niya na pagsabog. Pero ang ating bida ay walang nangyari sa kanya pagkatapos pasabogan niya ang sarili niya, sinabi ng ating bida habang akmang tatapusin niya siya, sinabi niya na tatandaan niya ang determinasyon niya. Nagulat si Butler dahil hindi tumatalab ang pagsabog sa kanya. Tingin niya katapusan na niya. Seryosong tatapusin ng ating bida ang kalaban niya para manalo sa duelo na ito, at para mapaalis nila ang mga mananakop sa kaharian ng Cairo. Biglang sumingit si Prince Edwin sa duelo nila, pinatigil niya ang ating bida at nagcast siya ng spell na Rune Flare. Inasinta niya ang ating bida upang iligtas ang kanyang tauhan mula sa tiyak na kamatayan, kahit na ito ay maging kahihiyan sa karangalan ng kanilang kaharian. Nagulat ang ating bida dahil nakialam si Prince Edwin kahit naglalaban pa sila. Nagtagumpay naman ito na iwasan ng ating bida ang atake ng prinsipe ng kalaban nila. Iniutos ni Prince Edwin sa mga natitirang sundalo ng Hector na kailangan nilang iligtas ang kapitan nila na si Butler. Nagsilabasan ang mga knights ng Hector para iligtas ang kanilang kapitan. Nilabag ng Hector ang mga patakaran ng duelo para iligtas ang kanilang kapitan sa tiyak na kamatayan kahit na ang buhay nila ang kapalit. Binigay nila ang kanilang reputasyon sa harap ng mundo at pinili nilang iligtas ang kanilang kasamahan. Ang bunga ng ginawa nila, iniwanan nilang bukas ang pintuan ng kampo nila. Kaya tingin ng ating bida na hindi nila dapat palampasin ang pagkakataong na ito upang makapasok sila sa kanilang kampo. Sa kabilang banda, bago pa magsimula ang laban ng ating bida, sila ay nagpupulong sa loob ng tent. Sinabi ni Count Fadius na isipin na lang nila kung mangyayari ang ganitong himala. Tinanong niya sa kanila kung ano ang gagawin nila pagkatapos mangyari iyon. Sinagot ng ating bida ang tanong niya. Sinabi niya pagkatapos niyang makipaglaban sa Hector sa bundok, pinapanood niya sila mula sa malayong lugar. Kahit na nakipaglaban sila magdamag, nagtipon sila ng bawat bangkay ng kanilang mga kasamahan at bumaba sa bundok. Kahit nasa sitwasyon sila kung saan kailangan nilang agad na pabagsakin ang natitirang kampo ng Southern Front, nagluksa muna sila habang sinisindihan ang mga bangkay ng kanilang mga kasamahan. Nakita niya ang prinsipe ng Hector na pumayag na magluksa ang kanyang mga sundalo na may isang maamong puso na pinuno. Iniisip niya na maaaring ito ang maging kahinaan niya, dahil sa maamo niyang puso sa mga tauhan niya. Mukhang alam ng commander ang binabalak ng ating bida kaya kinagulat niya ang plano ng ating bida. Sinabi ng ating bida ang kapitan nila na si Butler ang magiging katalista na magdadala sa kanilang prinsipe sa kabiguan sa kanyang pagdedesisyon. Kung mapapabagsak niya ang pangalawang pinakamalakas na swordsman ng Hector, matutupad ang kanilang mga pangangailangan para sa unang plano nila.
pero linino niya sa kanila na hindi niya papatayin siya sa isang atake lang, ngunit ang gusto niyang mangyari ay hindi na siya makakalaban pa sa kanya. Kung magpas siya ang prinsipe ng Hector na iligtas ang kanyang tauhan, magiging simula na ito para isagawa nila ang pangalawang plano nila. Sa kasalukuyang oras, ang mga sundalo ng Hector ay handang iaalay ang kanilang sarili dahil kailangan nila kumuha ng oras para maitakas nila ang kapitan nila. Habang nakikipaglaban ang ating bida sa mga sundalo ng Hector, nasa isip niya si Prince Edwin. Tingin niya sa prinsipe ng Hector ay tunay na magaling na pinuno, ngunit sa tingin niya ay hindi angkop sa kanya ang digmaan na ito. Nakapunta na ang ibang mga sundalo ng Hector para iligtas nila ang kapitan nila na si Butler na sugatan. Habang ang mga archers ng Hector ay hindi maaaring magpaputok ng mga palaso dahil nasa gitna ang kanilang mga kakampi, kaya wala silang nagawa kundi manood lang. Hindi makapaniwala ang commander ng pangunahing puwersa ng Cairo na eksaktong nangyayari ang lahat tulad ng sinabi ng ating bida sa kanila kanina. Habang pinapanood niya ang ating bida sa malayuan, para bang gumagamit siya ng salamangka sa digmaan. Tingin niya na si Roman Demetri ang may pinakadakilang talento na ipinanganak sa kaharian ng Cairo. Ngayon ay naiintindihan niya na kung bakit hiningi sa kanya ni Marcus Benedict na rekrutin ang ating bida sa kanilang panig kahit ano pa ang gawin niya. Sa sandaling makuha nila ang ating bida sa kanilang panig, dahil hindi lang ang mahinang hari ng Cairo ang matatanggal nila, kundi maaaring matanggal din nila ang lahat ng mga informant ng dalawang imperyo na sumusuporta dito. Iniutos ng commander na si Phaedius sa mga tauhan niya na kailangan nila maghanda dahil aatake na ang puwersa ng Cairo laban sa Hector. Sumugod na rin ang daang-daang sundalo ng Cairo upang tulungan ang ating bida, at mabawi nila ang likuran ng kampo. Tingin ng prinsipe ng Hector na nagdulot siya ng kanyang kamangmangan na desisyon ng ganitong sitwasyon. Siya ay nagsimula ng sisihin ang sarili niya dahil siya ay walang kwenta, at isang hangal. Nasa isip niya na dapat sana ay pinanatili niya ang kanyang magandang desisyon bilang pinuno. Hindi siya makapaniwala na nawala ang kanyang kakayahan na magdesisyon ng maayos sa sandaling matalo ang kanyang malakas na tauhan na si Butler. Kaya sinubukan niya munang kumalma. Sinabi niya na hindi pa nagtatapos ang lahat dito. Dahil kung maliligtas nila si Butler at isasara ang pintuan ng kampo, mayroon pa silang pagkakataon na manalo. Muling ginamit ng prinsipe ng Hector ang kanyang spell na Rune Flare, na tila aatake ng malaking saklaw sa mga sundalo ng Cairo. Tumama ito sa mga reinforcement ng Cairo na papalapit sa kanilang pintuan kaya nagdulot ito para umatras muna sila ng bahagya. Tumulong na rin ang ibang mga mages ng Hector sa kanilang prinsipe, at nagcast sila ng mga fireball. Dahil sa kanilang pagpapakawala ng fire explosion, hindi makalapit ang mga sundalo ng Cairo sa pintuan. Iniutos ni Count Fabius sa kanyang mga tauhan na magkalat sila sa malapit na distansya at pagkatapos ay sumugod sila. Dahil kung palalampasan nila ang pagkakataong ito na nakabukas ang pintuan ng kampo ng Hector, mas marami pang buhay ang mawawala. Sa itaas ng kastilyo, naiinis ang lalaki na kabilang sa Ranger Corps na si Kellan, siya ay nagbabantay sa pintuan para isara ito. Tingin niya na kailangan nilang isara agad ang pintuan ng kampo ng mabilis. Sa ibaba ng kastilyo ay sinabi ng sundalo ng Hector na papasok na ang kanilang kapitan na si Butler kaya iniutos niya na isara na ang kanilang gate ngayon. Ito na ang sandaling hinihintay ng ating bida na pagkakataon niya para makapasok sa pintuan ng Hector. Sinabi ni Kellan kapag isinara nila kaagad ang gate, ay madali nilang maa-activate ang defense spell nila. Pinipilit ng ating bida na makapasok sa tarangkaan ng Hector kahit na maraming humaharang sa kanya na mga sundalo ng Hector. Natatakot si Kellan nang makita niya ang ating bida na malapit nang makapasok sa kanilang tarangkaan. Dahil pinipilit ng ating bida na makapasok sa tarangkaan ng Hector, parang silang hinahabol ng multo dahil sa takot nila sa kanya. May mga nakaharang na mga sundalo ng Hector na gusto siyang pigilan ng ilang mga sundalo ng Hector para hindi siya makapunta sa loob ng kampo nila. Pero ang ating bida ay hindi hahayaan na pigilan lang siya ng mga sundalo ng Hector para hindi siya makapasok sa loob. Kaya winasak niya na lang ang gate ng Hector gamit ang kakayahan niya na Heavenly Demon habang hindi pa nila na-activate ang magic defense nila. Dahil doon, tagumpay ang ating bida na makapasok sa loob ng tarangkaan ng kalaban na walang inaalala, kahit na ang mga nakaharang na mga sundalo ng Hector ay biglang naglaho. Sinabi ng ating bida na ang gate ng Hector ay lubos ng bukas. Kaya sinabi niya sa hukbo ng Cairo na sumugod na sila na walang pag-aalinlangan at tapusin ang mga kalaban nila. Iniutos ng commander na si Count Fabius sa kanyang tauhan na tapusin nila ang lahat ng natitirang puwersa ng Hector.
Makikita na sumugod ang pangunahing puwersa ng Cairo laban sa mga natitirang sundalo ng Hector sa likuran ng kampo. Nagsimula na ang dalawang panig na magbakbakan gamit ang kanilang mga sandata. Kahit na kaunti lang ang bilang ng sundalo ng Hector, nakikipaglaban pa rin sila sa puwersa ng Cairo. Sila ay matapang nakikipagdigma sa isa't isa at ayaw magpatalo. Dahil doon, umagos ang maraming dugo sa digmaan sa pagitan ng dalawang kaharian. Tagumpay naman ang plano ng ating bida na buksan ang pangunahing gate ng kalaban nila. Tingin niya iisa lang ang kanyang layunin dito sa likuran ng kampo. Dahan-dahan naman naglalakad ang ating bida sa sirang gate ng kampo ng Hector. Makikita na ang ibang mga sundalo ng Hector na gusto siyang harangan ay biglang naglaho. Alam ng ating bida ang nasa harapan niya ay ang prinsipe ng Hector na si Prince Edwin. Sa muli nilang pagkikita, nagharap muli sina Roman at si Prince Edwin sa gitna ng labanan. Iniisip ng prinsipe kung kailan nga ba siya nagsimulang magkamali dito sa Southern Front ng Cairo. Dahil nakamit nila ang pagsalakay sa natitirang linya ng depensa ng Cairo at pag-angkin sa likuran ng kampo, at napatunayan na tama ang kanyang desisyon. Dahil alam niya na ang kanyang plano ay talagang perpekto. Hanggang dumating ang ating bida at nagkaroon sila ng iba't ibang problema pagkatapos niyang makialam sa digmaan. Inaamin naman ni Prince Edwin na kasalanan niya lahat ng ito, dahil sinimulan niya ang digmaan na ito. Ang mukha ng prinsipe ay punong-puno ng galit, at ang kanyang mana ay nag-aapoy na din sa galit. Tingin niya kung ano ang dahilan kung bakit bumagsak sila na panghawakan ng ikalimang linya ng depensa dahil sa mga bida natin. Makikita na si Chris ay nakikibahagi rin sa pakikipaglaban. At dahil sa operasyon nila na guerrilla tactics sa bundok, nawalan din sila ng mahuhusay na sundalo ng Hector. Pinapakita ni Kevin kung gaano siya kahalimo sa pakikipaglaban, siya ay inuubos niya ang mga sundalo ng Hector. Sinabi niya na kung sakaling may isang Diyos dito sa mundong ito, may gusto siyang itanong sa kanya. Ang tanong niya bakit niya pinahintulutan ang pagsilang niya dito, ang taong kilala bilang bituin ng Hector, at bakit niya ipinadala ang ating bida sa kaharian ng Cairo. Masaya naman ang ating bida dahil sa wakas, nagkita rin ulit sila sa digmaan. Sumang-ayon rin si Prince Edwin na mukhang masaya na nagkita ulit sila sa loob ng digmaan. Seryosong sinabi niya na kahit na mamatay siya ngayon, dadalhin niya siya kasama ang ating bida sa kabilang buhay. Galit na galit si Prince Edwin kaya bigla na lang nagcast siya ng malakas na puwersang spell na circle release habang punong-puno siya ng galit. Gumawa siya ng bilog na hangin gamit ang kanyang mana, at tinawag niya itong Wind Blade. Ang atake na iyon ay mabilis na hangin na parang blade na umatake sa ating bida ng kasing bilis ng hangin. Ngunit madali lang itong hiniwa ng isang slash ng ating bida na walang kahirap-hirap, dahil nakita niya na ito sa unang paghaharap nila sa bundok. May masamang titig ang ating bida kay Prinsipe Edwin na mukha na kukulangan pa siya sa mga atake niya. Biglang may mga dumating na sundalo ng Hector at sinabi nila na kailangan nilang protektahan ang kanilang prinsipe sa lahat ng oras. Ito ang tatlong gumagamit ng aura ng Hector na humaharang ulit sa kanya upang pigilan ang ating bida. Makikita na hindi lang sila basta-basta na sundalo ng Hector. Ginamit ng ating bida ang teknik niya na Heavenly Demon Second Form para matapos sila ng isang iglap sa kanyang malaking saklaw na atake. Sa isang iglap, bigla niyang natalo ang mga aura swordsman ng Hector nang mabilis na hindi nahihirapan ang ating bida sa pagpaslang sa kanila. Nagulat ang ating bida dahil may isang sanga na gustong sunggaban siya na may kasamang kuryente. Ginamit ulit ni Prince Edwin ang kanyang spell na Untangle na nagkaroon ng malaking ugat sa lupa at binalutan ng mga sanga ang ating bida. Hindi pa tapos si Prinsipe Edwin na umatake sa ating bida, at sinabayan pa niya ito ng inferno para matushtan niya ang ating bida sa init ng apoy niya. Dahil doon, nagkaroon ng malaking sunog ang mga sanga, at naiipit ang ating bida na nasusunog. Kahit ginamit na ni Prinsipe Edwin ang kanyang kombinasyon na spell, hindi niya pa rin niya kaya tapusin ang ating bida. Makikita ang ating bida na nakawala sa mga ugat na ginawa ng prinsipe at hinati niya ang apoy na parang walang natatanggap na pinsala. Alam ng prinsipe na hindi basta-basta ang ating bida na matatalo sa ganung atake lang, kaya tinanong niya sa kanya kung kaya niyang tanggapin ang susunod na atake niya. Nagcast ulit siya ng bagong spell si Prinsipe Edwin sa kanyang mga palad gamit ang panibagong teknik niya. Ginamit niya ang kanyang lightning blade at pinatamaan ito sa ating bida na nagkaroon ng malakas na puwersa na kidlat mula sa kalangitan na diretsyong tumama sa ating bida. Tingin ni Prince Edwin na mukhang natalo na niya ang ating bida dahil nakita niya na diretsyong tinamaan ito ng kanyang lightning blade. Habang tinamaan ang ating bida ng kidlat, mukhang okay pa siya dahil nakakapagsalita pa siya. Dahil mabilis itong pumunta sa likod ni Prince Edwin. Sinabi ng ating bida sa kanya na kinikilala niya ang kanyang lakas bilang isang mage,
ngunit sa kasamaang palad ay dito na siya magwawakas. Nagulat si Prinsipe Edwin dahil akala niya katapusan na ang lahat para sa kanya. Laking gulat niya nang makita niyang may dugo na tumalsik na humarang sa harapan niya. Biglang may isang tao nagsakripisyo ang buhay niya para iligtas siya sa kamatayan, ito ay si Kellan na kabilang sa Ranger Corps. Habang nakatarak ang espada sa kanya ng ating bida, at umiiyak siya nakikiusap siya sa kanilang prinsipe na tumakbo na siya, dahil siya ang pag-asa ng kaharian ng Hector. Hindi na mapigilan ni Prince Edwin na umiyak dahil nawalan siya ng mahalagang tauhan, at sumigaw sa sakit dahil napakahalaga si Kellan sa kanya. Hindi makapaniwala si Prince Edwin dahil nakita niya na lang si Kellan na bumalagta sa sahig na hindi na humihinga. Hindi siya makapaniwala na mawawala si Kellan, kaya nagsisigaw siya sa galit. Nawalan siya ng malay dahil sa pagkawala ni Kellan, kaya wala siyang magawa kundi magsusumigaw sa sakit. Naaawa naman ang ating bida sa prinsipe at tinutukan niya siya ng gamit ang kanyang espada na may kasamang dugo ng tauhan niya. Sinabi ito ng walang ekspresyon ng ating bida na hindi niya kailangang mag-alala dahil madali niya makikita ang tauhan niya dahil siya na ang susunod sa kanya. Biglang may nagsidatingan na mga sundalo ng Hector na handang ailay ang buhay para sa kanilang prinsipe. Dahil doon, nalihis ang tuon ng ating bida sa pagpaslang kay Prinsipe Edwin dahil sa mga sundalo ng Hector na dumating para iligtas siya. Inatake nila ang ating bida ng sabay ng dalawang sundalo ng Hector, at marami pang dumating para iligtas ang kanilang prinsipe. Habang abala ang ating bida sa mga kalaban niya na mga natitirang sundalo ng Hector, kinuha ni Jackson ang kanilang prinsipe upang itakas ito. Pinaalalahanan ni Jackson ang kanilang prinsipe na kailangan niyang kumalma. Tinanong niya sa kanya kung gusto ba talaga niyang mamatay dito. Kahit na mabansagan siyang duwag na natalo sa digmaan sa kaharian ng Cairo, kailangan niyang mabuhay hanggang sa huli. Para sa lahat ng nagbuwis ng buhay para sa kanya, upang hindi masayang ang kanilang sakripisyo. Hindi na mapigilan ni Jackson na maluhas sa mga kasamahan nilang nagsakripisyo upang makatakas sila dito sa likuran ng kampo. Iniutos ni Jackson na lahat ng sundalo ng Hector na dapat iwanan na nila ang kastilyo at umatras na sila dahil natalo na sila sa digmaan na ito. Habang pinipigilan ng mga sundalo ng Hector ang ating bida, daan-daang sundalo ng Hector ang nagsakripisyo ng buhay nila upang makakuha ng oras para makatakas ang kanilang prinsipe. Sila'y tapat sa kanilang prinsipe at handang isakripisyo ang kanilang buhay upang mabuhay ang kaharian ng Hector. Kahit na marami pa din ang bilang ng sundalo nila ay hindi pa din nila kayang talunin ang ating bida, kaya tumalsik na lang sila. Habang si Prinsipe Edwin ay walang magawa dahil wala siyang kakayahan upang labanan ang ating bida kaya wala na silang paraan kundi tumakas sa kanya. Nakikita niya kung paano inuubos ng ating bida ang kanyang mga sundalo kahit nag-iisa lang siya. Nakita nila na si Roman ay parang isang demonyo sa pakikipaglaban na walang kahinaan, kaya wala silang nagawa kundi umatras. Makikita ang isang sundalo ng Hector na nanghihina ang kinikilos niya, at medyo sugatan, sinabi niya na panalo na ang ating bida sa laban na ito. Pinakiusapan niya kung pwede na ba siyang huminto sa oras na ito at umatras. Binalaan na ng ating bida silang lahat noon pa, na sa oras na makita nila ulit sila, papatayin niya silang lahat. Dahil ang digmaang ito ay sinimulan nila at pumatay sila ng mga inosenteng sundalo ng Cairo at sinakop ang ilang mga linya ng depensa ng Cairo. Kaya sinabi niya sa isang sundalo ng Hector na huwag silang magdalamhati na parang sila ang mga biktima dito sa digmaan na ito. Tinapos pa rin ng ating bida ang walang kalaban-laban na sundalo ng Hector dahil binalaan na niya sila kahit na sumuko sila ay tatapusin nila sila. Nakita nila na ang puwersa ng Hector ay nag-alisan na sa likuran ng kampo. Kaya nagtagumpay sila na talunin ang mga sundalo ng Hector, at ito ang tagumpay ng kaharian ng Cairo laban sa pananakop ng Hector. Nakapasok na sa kastilyo ang mga executive at commander ng pangunahing puwersa ng Cairo, at sila ay hinahanap ang ating bida kung nasaan ito. Biglang nagulat ang mga commander ng pangunahing puwersa ng Cairo at medyo natatakot sila sa nakikita nila. Ang taong nagbago ng takbo ng isang digmaang tila patong-patong na pagkatalo. Ang halaga ni Roman Demetri sa kaharian ng Cairo. Nagawa niya ang isang bagay na kahanga-hanga na hindi na mauulit, at maglulukso sa langit dahil sa digmaang na ito. Kinamusta ng ating bida ang mga commander ng pangunahin puwersa ng Cairo na tila na hinihintay niya sila na dumating dito. Makikita na siya ay nakaupo sa mga pinagpatong-patong na bangkay ng sundalo ng Hector.